Yo, what's up? Good afternoon. So, ngayon papunta tayo ng Bikutan kasi kukunin ko yung ORCR sa papel. ORCR sa papel. ORCR sa plaka ng scooter ko, yung Kimco Like 125. So, available na daw. Bilis, 1 week lang. So, andito tayo ngayon sa SLEX. Parang nasa San Pedro na. Around San Pedro, Patsita. Ganun. San Pedro, Pasita. So, parang slow moving yung traffic. Pero okay lang yan. Kailangan natin makarating ng 5 before 5 PM sa Better Living. Ating kaya naman, sana wag lang traffic sa southbound sa Bikutan, northbound pala, Bikutan. So ayun, yung first vlog ko is nakurap. So ito yung tuturing ko na first vlog ng may voiceover. So today pwede natin pag-usapan si Dominar 400, itong gamit ko na motor. So yung traffic na. So yun, ang gamit ko motor pala is Dominar 400 UG 2022 model. So si Dominar 400 UG nga pala is ang dealer nito sa Pilipinas ay si Kawasaki. So gawa to ng Bajaj India ata, Bajaj. So parang nirebrand lang ata ni Kawasaki dito sa Pilipinas. So si Dominar 400 is 400cc entry level bike, then budget friendly rin siya. So I think yung SRP nito today is, kasi may UGB ito na UG2 tinatawag. So yun yung 2024 model siguro. So yung SRP noon is around nasa 210,000. So ito nga palang bike natin is nakuha ako ng second hand. Madumi lang pero low odo. Nakuha ko siya ng 4,000 odometer. So ngayon currently ano na siya, 6,100 odometer na siya, 6,100 kilometers ang nababiyahe niya. Oh shit, traffic dito, Palabang to hindi ko alam kung sana huwag naman, baka hindi ko makuha yung papel. So ayun, si Dominar 400 is UG2. Ang SRP niya is nasa 210,000 as of today. Pero may nababasa ako sa group ng Dominar na parang phase out na siya, kasi may bagong release ngayon yung Bajaj yung NS400, yung same makina sa sa Dominar dito, pero yung itsura niya is NS. So siya yung parang pinakakuya ng mga NS na motor, yung NS 150, 160 saka NS 200.
maganda rin tsura niya pero sa own preference ko mas gusto ko yung forma ni Dominar mas brusque ko siya tignan. So ayun, si Dominar nga pala parang ayun, parang quick specs lang kasi hindi naman ako masyadong marunong or hindi naman ako technical sa pagdating sa motor. So si Dominar 400 is 373.3cc yung engine nya, then dual overhead cam na rin siya, 4 valves, then naka DTSI siya, yung triple spark Bajaj. So yun sa engine nya, then transmission 6 gear siya, 6 gear, naka sleeper clutch na rin. Sleeper clutch siguro pag-usapan natin sa other vlogs. So maganda yung sleeper clutch, parang pag nasa high speed ka or high RPM, for example ngayon nasa third gear ako tapos nag downshift ako, smooth lang siya, hindi naiyak yung makina. Unlike sa mga engine before, di ba, pag nasa high speed ka tapos bigla ako nag downshift, parang nagkakaroon ng yung engine brake niya is sobrang lakas, parang naiyak yung makina, parang hindi kaya mag downshift ng biglaan. So sa tulong ng sleeper clutch, tulad ni Dominar meron na siyang sleeper clutch, so smooth na siya, smooth yung pagda downshift in a high RPM. Then next is ayun, naka LED display pa rin siya, pero dual. Ayan, makikita nyo sa ayan. So dyan dito sa baba is ang dinidisplay nya is yung gear indicator, kasi yung mga lumang Dominar wala siyang gear indicator actually, pero ngayon nasobrahan naman kasi meron ng gear indicator dito sa main panel. Then yung next yung odometer saka yung time, pero meron na rin dito sa main panel, so parang nadoble na naman siya. Kulang dati, ngayon sobra. So ngayon, pero pwede mo rin kasi iset yan yung sa main panel, pwede mong iset yan kung gusto mo yung trip meter o yung fuel consumption, yan pwede yan. And then baba, so yung gulong niya sa likod is 17 inches wheel, tapos ang size niya is 150 by 60/17. Tapos yung sa harap di ko sure, parang 120 or 130, not sure, pero malaki siya. Then ang stock tire niya is MRF. Ayun, maganda, makapit. Di pa nga ako nagpapalit pero tingin ko magpapalit na rin ako next year, sulitin ko lang. So ayun, then baba, seat height nya hindi ko sure parang nasa 800 plus millimeter, parang ganun. Then ground clearance di ko rin sure kasi hindi naman ako prepared. Then baba, so sa looks halos the same naman siya dun sa previous Dominar. Magkamukha sila ng UG2. Previous Dominar is same naman yung pairings. So ang pagkakaiba lang nila comparison is I think yung fork, first yung fork, then kasi yung UG version, UG means upgraded, UG version is naka upside down fork na, naka inverted fork, so ang laki niya tignan. Ayan o, kita ba? Tapos sa makina, I think yung dati
single overhead cam pa lang yun, pa rin yun. Tapos itong bago is naka dual overhead cam na. So malaki yung ano niya, malaki yung comparison niya sa makina. Pero not sure sa performance. Siyempre nasa driver na yun. So ayun. Then next is naka dual channel ABS pa rin naman to. Same din sa old. Tapos yung rim niya lang sa harap, parang yung disc nilipat nila sa kanan, kaliwa, parang ganun. Dati kasi parang nasa ibang side, tapos ngayon nasa ibang side na rin, parang ganun siya. Magkaiba yung ano nila, yung position ng disc sa harap. Sa likod pares lang. So nasa Susana Heights na tayo, so malapit na. Tingin ko naman kaya. Then ano pa ba next? Yung side mirror, ito ang pinaka isa sa maganda na gustuhan ko dito compared to the old model na halos same lang sa mga NS model, NS version ng Bajaj. Ito parang ano na siya, ganda. Bruce ko siya tignan. Para siyang sa mga Kimco. Kasi parang nakita ko ganito yung side mirror ng Kimco. Tapos yun pa ba, ayun, parang short ano lang naman natin to habang nabiyahe ako, short vlog. So pag-usapan na lang natin deep dive siguro yung mga technical specification ni Dominar sa next vlog. Aralin ko muna. Ayan, so ano ba ba, sa bigat naman, bigat siya eh. Naka ano rin kasi ako dati, mga backbone ng motor, yung mga Gixxer, SC, yan. Parang tingin ko so i-compare siya sa mga 400cc na iba, mabigat siya eh. Tapos yung pala isa pa sa nagustuhan ko is yung double barrel exhaust. Ganda na exhaust nya, hindi mo siya maingay, pero bassy siya eh, bassy. Kaya hindi nga ako nagpapalit eh, kasi okay na ako eh, parang contento na ako sa ngayon. Hindi ko lang alam sure sa mga susunod na araw. So yung old kasi parang ano lang siya, single. Though same lang naman din to, single overhead, single cylinder. Single cylinder pa rin. Kasi kung maano mo ng pipe, sabi nila tunog tunog rider 150. Hindi ko alam eh, wala sila. So tunog rider 150 daw pag naka pipe. Oh, sa mga paborito ko, gusto ko pala. Yan, Kimco Exciting 400. Ganda no. So yun pala yung scooter, yun ng Kimco. Ganda rin ng Kimco eh. So iba-vlog ko rin yung Kimco like ko. Oh, we're in the Philinvest na. So next na ito is Sukat exit. Saan pa ba? I think yun lang sa ngayon. Siguro prepare na lang ako next time sa mga susunod na vlogs. Ayan, so subscribe na lang sa channel ko sa YouTube. So i-upload ko sa YouTube yung first vlog. Ayan. So see you guys on our next vlog.